Coalition at pag-usapan natin itong pagbabalik ng ating school calendar back to June. At syempre, ito pag-usapan natin yan with Sir Benjo. Sir Benjo, magandang umaga. Welcome back to the program. Magandang umaga, sir. Yes, Sir Ramsey. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga tagapakinig at mga tagapanood po natin. Okay. So, sir, eto, syempre, naalala ko, for the longest time, pinag-uusapan natin yung pagbabalik ng ating school calendar back to June. And eto na nga, mangyayari na nga for next school year. At June 16 na po, yung binigay na petsa para sa pagbabalik ng ating school calendar to June. Ano ho ang reaksyon nyo dito, Sir Benjo? Well, syempre, no, yan naman po yung itinulak no, ng ating organisasyon ever since. Kami sa TDC, yan naman po yung dati namin pang hiniling, no? Mula nung bumalik tayo sa face-to-face classes noong 2022, no, ang sinasabi ho namin dapat bumalik na tayo no, doon sa face-to-face class. Dito po sa old school calendar natin yung June to March cycle. At nagawa naman po ng paraan. In fact, sinakripisyo natin, sinasabi kong sinakripisyo sa Ramsey, no? Dahil itong school year po natin na itong katatapos lang, no? 2024-2025, no? Ito talaga yung school year po, no, na pinakamaiksi, no, yung pinakamaiksi, no. Hindi umabot ng 180 days, parang 174 lamang, ano po. While the usual school number of school days po natin ay 200, no. Ito ay less than 180. Okay. So, yun po, no, yun yung kasi kung hindi naman natin yan ginawa, talagang matatagalan bago tayo makabalik. Eh, ang problema natin at encounter din natin yung Marso at Abril, neto lang, no. Ang dami nating mga class suspensions, no, at dami nating mga ginawang adjustment, no, para yung pag-aaral natin ay kumbaga makaagapay, no, dahil nga sobrang init. Oo, yun actually, sir. And looking at it, sabi nga po, ang bukod pa dyan, ang ating school year ay dapat magtapos ng March 31, 2026. So, with that, ano rin po ang masasabi nyo doon, Sir Benjo? Yes po, no, ano naman to tayo ngayon, no? Tayo ngayon ay magsisimula na, no, nitong June, no? June 16, no, I think, so, yung Monday. At magtatapos tayo ng Marso, 8 March. So ibig sabihin po talagang nakabalik na tayo, no, finally. No, at hindi na po ito kulang, Sir Ramsey, no. This composed of how many days? 197. Yes, no. So almost 200, di ba? Yun na po, no. Yun na po yung ating pangarap, no. Dati pa. Finally, di ba, sir? Kasi naalala ko, ang tagal natin pinag-usapan to. Lagi natin napagkikwentuhan itong ang school year kasi talagang marami sa ating mga magulang, marami sa ating mga estudyante ang talagang may clamor ho nito, di ba, sir? Yes, sir, no. At ito na nga, no. Alam niyo, ang dami rin nating statement na nilabas diyan, no, mga public hearings no sa Kongreso. And of course, no, we engaged the Department of Education, nagpadala kami ng aming mga proposal, no. At halos naman nasunod, no, yung aming proposal. In fact, yung aming eksaktong proposal ay mag-end yung school year ng April 11, no. 11, 12, 13, yeah, no. April 11 because that is a Friday, no, yung April 11 po natin, no. Pero ang ginawa po ng ating President Marcos, no, ginawang April 15. Kaya nga masyadong dikit na yan, diba? April 15, imagine, Martes Santo, kinabukasan, Miyerkules Santo, biyahe na. Yes, so, yes. Yung graduations po natin, yung graduation ceremonies, natin ay pumatak, no, ng April 14 and 15. But nevertheless, no, nakabalik na tayo. Ito naman ang pinakamahalaga. Opo. Now, with that, Sir Benjo, syempre, one of the things na inaabangan ho natin ay ang pagsapit ng eleksyon. And for sure, this will also affect our teachers. Kamusta po ang ating mga guro at ang paghahanda para sa darating na eleksyon? Well, okay naman po, no. Alam mo ngayon, no, Sir Ramsey, mas madali, no, according to our teachers po, no, nauupo
bilang board of election bilang electoral board members, no. Ngayon ay mas user friendly itong gagamitin nating makina, no, yung ACM natin, yung automatic counting machine. Continuous naman po, no, yung ating training, no, ng COMELEC, treated by the COMELEC sa ating mga guro. Ginagawa naman po yung taon-taon ng COMELEC. Ang TDC, by the way, ay inimbitahan din ng COMELEC na umupo, no, doon sa National Monitoring Center or something, no, diyan po sa, I think sa PICC, sa duration po, no, ng national elections po niya. Kami rin sa TDC at sa LENTE, yung Legal Network for Total Elections, meron din kaming magkasamang, may partnership kami na ginawa para dito sa monitoring, no, pagsagot sa mga tanong, paglilinaw, pagtanggap ng mga ulat at mga reklamo, no, ng ating mga guro at ating mga mamamayan, no, po, na may kinalaman sa election 2025. Okay. Now, Sir Benjo, for sure, ang preparasyon para sa eleksyon will also affect yung preparasyon para sa susunod na school year. Especially ang Brigada Eskwela ay aasahan ho natin by June 9 to 13. Doon po siya nakaset. With the elections po ba, naging may epekto rin ho ba ito sa preparasyon ng susunod na pasukan? Hindi siguro masyadong malaki, no, yung impact niyan dahil malayo, no. So ang election natin ay May 12, no. So May 13 mukhang sabihin na natin May 14 cleared na yung ating mga paaralan. Of course, there are kumbaga cleanings na kailangan gawin, ano po, up to 14 siguro, di ba, ng Mayo, di ba. Pero pagdating naman ng June, I think, no, hindi na po ito malaking problema, no. So yung Brigada Eskwela natin, business as usual po 'yan, ano po. Yan ay yung ating school maintenance week talaga, no, na ginagawa natin naman din taon-taon, ano. At kung meron man, halimbawa, no, wag naman din sana kung may nasira because of the elections po, di ba? May bubong na medyo nayupi, no, may mga upuan na nasira, no, o mga halaman na nabunot, o mga paso na nabasag, no. Diyan naman po papasok na yung Brigada Eskwela po natin. Ano? Okay. So, sapat ho ba yung time na ito, June 9 to 13, para sa pag-prepare sa Brigada Eskwela natin para sa pagdating ng ating pasukan, sir? Yes, sir. No, as I have mentioned po, no, marami naman po, no, yung ating mga schools naman po ay right after the elections po, nililinis naman po 'yan. Meron tayong mga volunteers din naman during elections, no, at meron pong meron po tayo yung mga LGU personnel, 'di ba? Lalo na siguro pag na-re-elect yung mayor, ano. Meron din po tayo yung mga personnel po natin sa DepEd na nakatoka na maglinis po sa ating mga paaralan, ano. Kaya matitiyak po natin, ano, na maayos na po yung school natin, ano, by June 9, no, and June 13 lalo pa. Diba? Alam niyo, pag nag-monitor tayo, no, Sir Ramsey, most of schools po na dinadalaw ko pag nagmo-monitor po kami, no, sa TDC, dito sa atin, ano, sa Calabarzon, NCR at saka Central Luzon, di ba? Hayahay, di ba? Hayahay talaga, no. Mostly yung mga teacher pong inaayos na lang yung kanilang mga classroom. Pero iba yung issue, no, kapag ka doon sa mga eskwelahan na dinaanan, no, nung mga sakuna, no, yung like ngayon, di ba? Hanggang ngayon, di ba, ang ating mga mag-aaral diyan sa palibot ng Canlaon, ng Mount Canlaon, talagang at yung mga komunidad, apektado pa rin, ano po, no? May mga eskwelahan pa rin tayo na tinamaan ng baha at ng mga bagyo ng mga nakalipas na eto, no, 2024. Kasi very destructive yung mga bagyo natin ng 2024. Alam mo yan, Sir Ramsey, sunod-sunod yan, di ba? Parang kung di ako nagkakamali, 5 sunod-sunod na mga bagyo, no, na tumama sa Bicol, no, sa Eastern Visayas, dito sa atin sa NCR, no, sa Central Luzon at diyan po, no, sa Cagayan Valley, no, talaga namang hanggang ngayon ay hindi pa nakakabangon. So, special naman 'yon, hindi naman 'yung pang brigada, 'di ba? Kapag nawasak yung building, hindi pwedeng abonohan, ano, ng komunidad at ng mga magulang po. Kailangan na po yung pondo ng gobyerno diyan, ano po. So, 'yun po yung ating pagtingin po diyan.
Okay. Now, Sir Benjo, syempre marami nakikinig sa ating mga magulang at mga estudyante. Ano po ang mensahe nyo sa kanila, especially ngayon na magbabalik na ho tayo sa normal na school calendar natin? Una-una, binabati ko po yung ating mga magulang sapagkat katuwang namin yung mga magulang sa pag-push po nito, no, yung mga PTA federations po natin, no, pambansang antas, no. At ayun, hindi na tayo aangal, no, na masyadong mainit, no, yung Abril at Mayo, diba? Dahil nasakop ng mga buwan na to yung ating mga dati, no, yung ating mga school days natin, at least, no, hanggang 2024, di ba? Pero ngayon 2024, 2025, Abril, kalagitnaan ng Abril ay tumigil na tayo, di ba? So, siguro ang maririnig na lang natin sa mga magulang niyan ay ako, lakas ng ulan, no? I-cancel nyo na yung klase. May ganun naman, no? Dahil sa June na tayo magisimula. But na-consider din naman yan, no? Na-consider din naman po yung mas risky po, no? Lumalabas yung mainit, no, at mas ramdam mo, wala kang bigtas kaysa doon sa ulan. Kasi yung init buong Pilipinas, no, yung ulan ay ilang mga probinsya lamang o ilang mga rehiyon. Ano po? At pwede kang sumilong no, pag umulan. Unlike pag mainit, wala ka talagang bigtas. No? So, handa na po yung mga teacher natin na maglingkod muli. No? Pero pagpahingahin nyo lang muna kami. Meron kami bakasyon ngayon. Ito ay susulitin namin, si Ramsey, sapagkat ang teacher natin ay wala pong sick at vacation leave. No? Kaya ito pong long vacation na tinatawag namin, no, during yung summer vacation dati na tinatawag, no, EOSY, end of school year break. No? Ngayon ay kailangan po sulitin ng mga guro natin to recharge, no? Para naman po pagpasok namin sa June talagang nakaano na po tayo. Nakapagpahinga na ng gusto, nakapag-recharge, no, at maayos na physically, no, mentally and emotionally. Okay. Now, sir, I forgot to ask kasi may mga ibang schools na hindi pa po nakapag-adjust. Meron ako makakakilala, may mga pasok pa ngayon and all that. Paano pagdating sa ganun? I don't know kung maaring yung mga may pasok pa ngayon, sir. Baka ito yung mga hindi na ito sa mga DepEd, no? Mga special cases, no? Kakaunti naman ito at sa tingin naman namin ay kailangan naman pong mag-adjust din, no? Yung vacation time po, no? At kung sakasakali ay pwede rin naman po silang bigyan po, no, nung extra, no, na compensation po doon sa kanilang extra service din, no, or task din po na ginawa o nagagawin. No? Okay. So Sir Benjo, naku, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Teachers Dignity Coalition. Enjoy your vacation din, sir, ha? Pahinga din po ang ating mga guro dahil importante rin po para sa ating mga guro ang kahit po paano makapagpahinga naman, ma-enjoy naman po itong mga panahong ito. Mabuhay po kayo, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa opportunity. Thank you. Ayan po. Si Sir Benjo Basas, ang chair